balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes. At ngayon ay Pebrero 26, 2026. At oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparegire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Supreme Court pinaagang oral argument sa budget insertion. Todo balita. EDSA People Power Anniversary pinalakas ng trilyon peso march. Todo balita. 18 sundalo pinakakalkal sa Philippine Navy at Army, pinglakson na amoy ang destabilization versus sa BBM administration. Todo balita. Sa ating balita sa ibang dagat, US TV anchor nagalok ng $1 million para sa nawawalang ina. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, free anti-rabies vaccination isinagawa sa bayan ng Bugalyon. Todo balita. RHU2 nilunsad ng PASYA, isang info drive kontra teenage pregnancy at suicide. Todo balita. Sa ating balitang sports, oras naman ni Pacman. Pacquiao, malaking tsansang maka-rest back kay Floyd. Todo balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pinaaga ng Supreme Court ang isang araw ang oral argument sa pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa mga probisyon ng unprogrammed funds at special account sa General Appropriations Act o GAA 2024 hanggang 2026. Ayon sa Supreme Court, gaganapin ang pagdinig sa Abril 7 at Abril 21 sa session hall nito sa Baguio City. Nauna na tinakdang ang mga ito sa Abril 8 at Abril 22. Isa sa mga petisyon na inihain ni yumaong dating Albay Representative Edsel Lagmal, dating Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr., dating Basilan Representative Muhib Hataman, dating Senator Aquilino Pimentel III at dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ipinababasura nila bilang unconstitutional ang 449.5 bilyong bicameral insertion sa 2024 GAA. Ang ikalawang petisyon ay kumukwestiyon naman sa umano'y mga amyenda sa special accounts in the general fund at iba pang pondo sa 2025 GAA. Ang ikatlong petisyon ay mula kina Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na tumututol sa unprogrammed appropriations sa 2026 GAA.
Nag-resign sa Department of Information and Communications Technology o DITC si Undersecretary for Cybersecurity Julius Gorospe. Wala pa isang buwan na italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nasabing pwesto. Ang pagbibitiw ni Gorospe na nanumpa lamang sa DICT noong Pebrero 2, 2026 bilang kapalit ni Ian Jeffrey D. Pangunahing trabaho sana ni Gorospe na pangunahan ang National Cyber Security Initiatives, particular na ang pagpapalakas ng National Security Plan at Digital Bayanihan. Sa kabila na nakaatang na trabaho, sinabi na hindi umano pinaupo ni na DICT Secretary Henry Aguda at Undersecretary Faye Condes Disagon si Gorospe sa ASEAN Cyber Meeting. Sinasabing plansado na umanong term of reference para sa ASEAN Cybersecurity pabor sa kumpanyang Trends and Technology. Wala pang pahayag si Aguda hinggil sa pagbibiti umano ni Gorospe at sinasabing dahilan ng pagkalas nito. Kahit hindi dineklarang holiday, dinagsa pa rin ng mga tao ang paggunita na ika-40 anibersaryo ng 1986 EDSA People Power kasabay ng trilyon peso march nitong Miyerkules, Pebrero 25. Ayon kay Valerie Aquino, importanteng araw umano ito para sa mga nakasaksi at sa lahat ng mga Pilipino na nakaalala kung paano tinanggal ang diktatorya sa mapayapang paraan. Aniya kapansin-pansin din na mas maraming kabataan na nakisa sa pagdiriwang ng EDSA 40 ngayon na magandang pangitain dahil magkakaroon na ng pakialamang kabataan sa nangyayari sa Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan ni Tatay Educartes Victoria o Veloria ang kanyang pagkagalit sa mga nangyayaring korupsyon sa bansa, lalo na ang flood control scandal. Nagdaos ng programa para sa trillion peso March Part 3 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City na may temang Tayo ang People Power, laban sa korupsyon at dinastiya noon, ngayon at bukas. Naniniwala sa Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na bahagi ng destabilization plot sa administrasyon ang paglutang ng 18 dating Marines na nagdeliver umano ng pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang politiko sa bansa. Yung timing kasi, EDSA anniversary. Ngayon bakit kahapon lumabas? I leave it to your own imagination, but that's my own opinion, rightly or wrongly, wika ni Lacson sa isang interview. Ayon kay Lacson, mahirap paniwalaan ang binanggit ng mga dating Marines na nakapag-deliver sila ng 805 billion kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, kay Marcos at iba pang politiko dahil hindi ito tumutugma sa aktual na alokasyon sa flood control project. From 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects ay 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Saldico allegedly 805 billion, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control project, paliwanag pa ni Lacson. So puros ghost na nandoon. Saan magagaling yung napunta kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo? Saan napunta yung kinadating DPWH Engineer Henry Alcantara? Sobrang computation, dagdag pa ng senador. Anya, formal na rin nagpadala ng liham sa Philippine Navy at Philippine Army upang ipaberipika kung totoong dating miyembro ng Marines ang nagsagawa ng press conference sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan noong Martes, kung saan sinamahan sila ni Attorney Levy Baligod. Ayon naman sa Philippine Navy 4, sa 18 prinisenta sa press conference ay hindi miyembro ng Navy o kaya ay Philippine Marine Corps. Karamihan ay dishonorably discharged sa serbisyo at ilan lamang ang nagretiro na may good standing. Umalma naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima matapos isabit sa di umano'y nabigyan ng maletang kas ng grupo. Kung
Kung wala rin naman umanong smoking gun sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mas makabubuti pa umanong ibaling na lamang ng Kamara de Representantes ang atensyon nito sa pagtugon sa mga problema ng bansa. Ito ang sinabi ng House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno ilang araw bago simulan ng House Committee on Justice ang pagtalakay sa 4 na impeachment complaint na inihain laban kay Duterte. Ayon kay Puno, mas nais makita ng mga miyembro ng National Unity Party ang mga ebidensya bago magdesisyon kung dapat bang ipadala sa Senado ang articles of impeachment para sa pagsagawa ng impeachment trial. Sa amin, sa NUP, naghanap kami ng matibay na ebidensya. Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iaakyat ito sa Senate para sa impeachment trial, sabi ng Solon. Kung wala man na makikita mabigat na ebidensya, sinabi ni Puno na parang wala na kaming nakikita dahilan kung bakit pag-uusapan pa ito. Mahigit 4 na po ang miyembro ng NUP pero ayon kay Puno, hindi sila magpapairal ng party stand. Gayunman, marami sa kanilang kasamahan ang nagsabing hindi na dapat umusad ang impeachment complaint kung wala namang sapat na ebidensya. Dumako tayo sa ating balita sa ibang dagat. Nagalok si US TV anchor Savannah Guthrie ng hanggang $1 million reward para sa anumang makapagbibigay ng impormasyon na magpapabalik sa kanyang ina na dinukot sa kanilang bahay may 24 na araw na nakalipas. Ayon kay Guthrie, maaring patay ng kanyang ina na si Nancy Guthrie, 84, na nawala sa kanilang tahanan sa Tucson, Arizona noong Pebrero 1. Sa kabila ng masigasig na paghahanap, wala pa nakikilalang suspect ang pulisya. Sa isang emosyonal na post sa Instagram, sinabi ni Guthrie na tanggap na nila ng kanyang kapatid na maaaring wala ng kanilang ina pero kailangan nila ng katiyakan. Nagalok din ang FBI ng $100,000 para sa impormasyon para matagpuan ang matanda at maaresto ang mga salarin. Meron silang malarawan at video ng isang nakamas na tao na lumapit sa bahay ni Nancy nung gabi ng kanyang pagkawala pero hindi pa natutukoy ang suspect. Karagdagang balita sa ibang dagat, pinag-aaralan ng mga scientifico sa Italy kung paano magagamit ang 3D printing technology sa paggawa ng pagkain. Layunin ng kanilang proyektong tinatawag na Nutri 3D na makalikha ng masustansya at napapanatiling pagkain. Ayon kay Sylvia Massa, pinuno ng Agriculture 4.0 Lab ng INEA, mahalagang makahanap ng bagong paraan sa produksyon ng pagkain dahil lumiit na ang lupang maaring taniman at dahil na rin sa epekto ng climate change sa agrikultura. Kabilang sa kanilang mga eksperimento ang pagpapatubo ng buto ng halaman sa gel sa lip na lupa at pagpapalaki ng plant cells na hindi na kailangan palakihin ang buong halaman. Sa pamamagitan ng prosesong ito, maaring malikha ang pagkain gamit ang 3D printing technology. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Sa bayan ng Bayangbang, pinangunahan ni Dr. Rafael Saigo ang pinag-isang ika-4 na quarterly meeting ng Local Council for the Protection of Children, Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children at Municipal Advisory Drug Council kahapon Pebrero 25 sa Mayor's Conference Room. Sa pulong nito, dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang departamento sa munisipyo. Inilahad ng kinatawan ng Bayangbang Police Station ang accomplishment report na ahensya para sa ika-4 na quarter ng 2025 kung saan kanyang binigyan pansin ang pagtaas na ilang kaso tulad ng mga insidente ng pagpapakamatay ng mga minor de edad, sexual na pang-abuso at pagnanakaw. Tinalakay rin ang mga usapin kaugnay ng pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kabilang ang bagong resolusyon ukol sa lifeline rate subsidy ng Sinpelco para sa 4-piece members at iba pang marginalized sectors na nangangailangan na ang account ay nakapangalan sa benepisyaryo mismo.
Samantala, nagsimula na rin magsagawa ng information education campaign ang Rural Health Unit 2 patungkol sa teenage pregnancy at mental health noong Pebrero 24 at kahapon, Pebrero 25, sa AP Guevara Integrated School at Tambayat Integrated School. Ang tema ng nasabing lecture ngayong taon ay Pasya, proteksyon ng aming sarili, yaman ng aming kinabukasan. Ginanap ito sa AP Guevara Integrated School para sa grade 7 and 12 kung saan mga 400 ang participants at sa Ambayat Integrated School naman, grade 7 and 12, umabot sa 230 ang participants. As of January 2026, meron ng 27 cases ng teenage pregnancy at 5 kaso ng suicide. Layunin ng lecture na ito na tulungang pigilan ang pagtaas ng kaso ng mga kabataang maaga nabubuntis at nakakabuntis. Isa pa sa layunin ay ang maiwasan ang anumang kaso ng suicide sa kanilang bayan. Sa bayan ng Calasiao, binigyan pakilala mga bagong miyembro ng WASAR team ng DRRMO Calasiao matapos nila mapagtagumpayang may pasa ang 5 araw na pagsasanay ng Water Search and Rescue o WASAR. Pinangunahan ni Punong Bayan Patrick Agustin Karamat kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at DRMO officers ang nasabing paggawad ng pagkilala noong Lunes, 23 ng Pebrero sa Calasiao Sports Complex sa isinagawang tradisyonal na seremonya ng pagpupugay sa watawat ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Calasiao. Samantala sa bayan ng Bugalyon, nakiisa ito sa pagsuporta ng Rabies Awareness Month 2026 na may temang Rabies Free ng pusa at aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Layunin ng hakbang nito ay para makapagatid ng impormasyon sa tamang pangangalaga ng mga alagang aso at pusa o responsible pet ownership. Ganon din ang pagpapaabot ng tamang kaalaman sa pagbibigay lunas at proteksyon ukol sa rabies mula sa kalmot ng aso at pusa. Sa ika-4 ng Marso, ang Municipal Agriculture Office ay maglulunsad ng free anti-rabies vaccination sa barangay poblasyon na gaganapin sa Bugalyon People's Park alas 8 ng umaga. Para naman sa ibang barangay, may itinakdang araw ang tanggapan ng Municipal Agriculture Office upang ipabot ang programang naway tangkilikin at suportahan ng ang anti-rabies vaccination drive ng nabanggit na bayan. Dumako naman tayo sa ating balitang sports. Malaki ang tsansa ni Manny Pacquiao na makarest back kay Floyd Mayweather Jr. Ito ang tingin ng dating 3-weight division world champion na si James Toney na nakatakdang rematch ng dalawang boxing legend na sina Pacquiao at Mayweather sa darating na September. Nagwagi by unanimous decision si Mayweather sa nag-iisang sapakan nila ni Pacquiao noong 2015. Pero sa pagkakataong ito, iba na magiging ihip ng hangin ayon kay Tony. Nagwagi ng mga world belt sa middleweight, super middleweight at cruiserweight division sa kanyang boxing career na tumakbo 1988 hanggang 2017. In the rematch, I'm going to say, from the last fight, I'm going to say, Manny Pacquiao, walang kagatol-gatol na sambit ni Tony sa isang panayam. Ang kanyang basihan, because of the movement, he still has the movement and I haven't seen Floyd fight recently. I haven't seen Floyd in like 10 years, so I don't know what he has got. Punto pa ng tinaguriang lights out na si Tony. Matapos ang 4 na taong hiatus sa professional boxing, ay nagbalik si Pacquiao, 47 anyos, noong Hulyo 2025 at hinamon ang nooy World Boxing Council welterweight na king na si Mario L. Azteca Barrios. Nauwi sa majority draw ang laban kaya napanatili ni Barrios ang WBC belt pero marami ay naniniwalang si Pacquiao ang dapat na nagwagi. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pang tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Kantabay po natin sa technical side si Randy Castelo. Ang oras po natin ganap ng alas 5:24.
tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:27 at welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre kami pa rin po yung mga nakakasama. Ako po, si Susan Valdez Siadao. Ako naman po si Liway Manantan Paragire. Ayan. Sunod-sunod na yung nakikita kong mga schedule ng mga activities kaugnay sa mga fiesta festivals na nakatakda nitong buwan ng March. Pero ngayong araw, kasi may big day ngayon dyan sa siyudad ng Alaminos dahil blessing and groundbreaking ceremony ng Alaminos City College. Oh, congratulations. Kaya nga sabi ko, Ma-materialize na. Sabi ko, bakit hindi ko alam? Kasi akala ko inauguration yung sinabi sa akin eh. Yung pala, groundbreaking. Pero yung groundbreaking, at least yun nga, sabi mo nga, magmamaterialize na. Mhm. Although yung una nilang plinano noon, may building na. Yung building, yung existing building, malapit siya sa PSU. Kumbaga sa parang i-renovate na lang nila yung mga... Parang yun yung old na hospital ba? Yun, Infirmary. parang ganon. Nasa bandang harapan ng PSU. Oo. Kaya lang ang gusto kasi ni Mayor noon, parang sabi mo nga, parang ambitious. Yung pangarap ni Mayor Brian. Gusto niya, kung magkakaroon ng eskwelahan, yun yung meron ng parang room for expansion. Correct. Parang ganon. Yung kagaya ng ibang ginagawa ng mga local government units and even mga schools. Yung kumbaga, dahil nga ang DepEd gusto yung kumbaga maximize yung gamit ng lupa. So, sa pagpapatayo ng mga buildings, multi-story, tapos maganda yung pagkakaayos. Kumbaga sa yun nga, tama nga, yun naka-master plan. Naka-master plan na para pag magdadagdag ng facilities ng buildings, hindi siya parang mushroom na kung saan-saan lang tumubo. Tama naman yun. Kasi nga sabi, gagastusan mo rin lang yung existing. Naghintay na lang sila. Although, na sila, nasimula na nila yung nagsagawa na ng inspection ang CHED. At lahat na ng mga proseso,
sa pagkakaroon ng isang kolehiyo ay ginawa na ng Alaminos City. So, initially, ang offer nila ay 3 courses. Yung courses niya, midwifery, criminology, at agriculture courses. So, itong mga kurso na to, hindi ito ino-offer sa PSU. Sa Infanta tsaka sa Alaminos kasi yun yung makalapit na eskwelahan. So yun yung yung mga hindi ino-offer ng katulad din ng PPC na sinasabing Pangasinan Polytechnic College na hindi ito isang competition. Hindi siya kukompetensya Hindi siya karibal. at hindi Ano, siya parang kakompetensya ng Pangasinan State University at iba pang universities and colleges. Bagkus ay Nagko-complement at nag-open sila ng oportunidad para sa mga Pangasinense, mga kabataan na gustong mag-aral ng kolehiyo but unfortunately hindi kaya ng magulang o kaya hindi nila kaya sila mismo na mag-aral. So kumbaga pag nadadagdagan itong mga LGU colleges, lumalawak yung opportunity. Bakit criminology? Sabi nga sa kanila kasi ang dami talaga gustong kumuha ng itong kurso nga to na criminology, pero isa pala to sa magastos din na na kurso kasi yung mga requirement nito para ka rin meron kang sariling ang tawag nito yung Magastos on the part of the LGU. Yes, so kasi para ka para ka meron para ka meron sariling tawag na doon sa ng police yung kanila opisina mismo. Headquarters, HQ, yung ng criminology department ng crime lab. Yun yung parang department ng crime lab kasi kailangan din kumpleto rin sila ng mga ng mga gamit din. So meron silang pang simulation. So sabi isa yun sa pinaka malaking gastusin din. So ang plano nga initially makapag-accommodate ng 500 students bilang start sa next or 2 years na yung plano nga noon dahil nga yung meron na nga naka-standby na building pero hindi nga yun natuloy at yung nga yung opisina nga at saka yung yung LGU nga nakapag-coordinate na sa Commission on Higher Education, nakapag-inspect na rin sila at maraming bago ka magsimula series of seminar, series of pag-aaral bawat Kurso. Yung sa bawat departamento. Bawat department. Bawat Plus department. yung mga kursong i-offer, hindi lang yung basta approved ng CHED. Kailangan talaga yung papel. So yung certification. sa bawat kurso, tapos yung 'di ba meron siyang admin office. Basta lahat ng merong mga requirements pala lahat yung mga yun. Hindi basta-basta yung hindi basta-basta ka lang magpuput up ng ng isang eskwelahan. Initially ang plano nila nung sinimulan nitong pagpaplano mag-open na sana siya next school year noon. Parang mga 2025. 2018 nilang pinano to matagal na rin to. Before pandemic pinaplano na nito. Kaya nga akala ko natulog na yung yung planong ito. Although naririnig ko yung meron nga silang bagong lupa na nabili. Kung saan itinatayo ngayon ng bagong City Hall doon sa area ng ito yung diversion road. Tanaytay pala yung na yun, yung barangay na yun. Tanaytay, Alaminos City, kung saan syempre kasi yung problema ngayon sa Alaminos City, katulad rin ng problema sa lahat ng mga LGUs parking area. Pero yung bagong yung pinagpapatayuan ng annex ng City Hall ng Alaminos, napakaganda kasi ito nga yung binuksan noon as diversion road. Pag pupunta ka ng Mabini, medyo shortcut yun, di ka nadadaan ng poblasyon. Plus, malaki na yung nakabili sila ng malawak. At yun nga, room for expansion, napakaganda. Andun din yung At saka yung kalsada niya, tama. Yung kalsada niya kasi talaga malaki. Tapos ito nga, maluwang. So, ang plano nung una, parang itatabi rin sana yung yung market. Pero nung magtagal, parang nakita nila na
parang mahihirapan yung mga yung mga taga Alaminos din kung doon nilalagay yung market. So Kasi ano yan, special trip. oo, kasi nga dapat nga Special trip kung ng bibili ka nga lang populasyon. kung bibili ka nga lang naman ng isang tinapa at saka isang tapos pupunta ka pa doon para magiging napakalayo. So yung market na yon in-erase at ipinalit nga instead ito ang community college na yung yung ipuput up doon. At ang funding nito ay initially manggagaling din na rin daw sa sa LGU, kung saan ang plano nga yung last na narinig ko noon, nag-aalat kasi ang city government ng 30 million yearly with a total of 4,000 or more scholars. So malamang yung na yon, yung project 4,000 for lahat, total. Alaminos lang yon. Hindi, 4,000 scholars. Asa ngayon magkano yung existing? Anong magkano? Hindi ko na nga alam. Ay, Pero ilan yung existing na scholars? siguro yan, mahigit 3,000 or 4, ganun. Kasi halos lahat na pagbibigyan nila. Pero ngayon, malamang, unti-unti na nilang aalisin tong scholarship. O Parang depende sa na lang. Yan Depende. yung konsepto naman ng provincial government na sa pagpapatayo nga ng Pangasinan Polytechnic College. In the long run, yung target nga for the first 4 or 5 years nasa 4,000 to 5,000 na ibig sabihin yung buong 4-year course matatapos yan, abot na ng 4 to 5,000 ang scholars, mga estudyante ng PPC, at unti-unti na rin yung scholarship program na inilalaan sa iba't ibang schools, medyo mawawala na rin. Sa PPC, di ba nagsimula sila ng 700 students? Tapos nadagdagan na ilan na Plus yun? 700, second year na ngayon, so 1,400 na sila. Ito sila naman, nagpaplano nga sila, start muna sila ng 500 kasi nga mas maliit nga naman ang Alaminos City. Baka madagdagan yun. So habang nakikita natin itong Alaminos City, so pang ilan na to, meron na sa Binalonan, Urdaneta, San San Carlos, Carlos City, and provincial government, apat plus Alaminos. So Urdaneta and San Carlos, Alaminos, so 3 syudad. Correct. Meron na silang meron na silang Sariling kolehiyo, tertiary school. So naalala tuloy natin si Mayor Brian Lim, 'di ba yung dating Mayor Brian Lim, yung ang plano niya noon, sabi niya kung ganyan din lang na napakalaki din talaga ng pondo. 200 million 'di ba yung for scholarship. as compared dun sa 30 million na inaalat lang That's na noon. 200 million a year. O kung 200 million a year na inaalat ng city government, kayang-kaya ng syudad na magpatayo ng sariling eskwelahan. So kung meron sariling eskwelahan na yung tatlong syudad at isang Binalonan, sa bayan ng Binalonan na successful na rin. Oo, napakalaki na niya. Nasa 5,000 to 6,000 na yata yung population niya. At meron din tayong Pangasinan Polytechnic College na talagang parang rin talaga, talaga ang daming hindi maubusan yung para hindi ka maubusan ng batang mag-aaral. Oo. Kasi kung ano man yung mga slots, scholarship slots na meron ang ibang state universities, colleges, and even private schools, kapag yung mga batang supposed to be doon mapupunta, napunta na sa mga sariling tertiary school ng isang LGU, mapubuksan yung mga slots na yon for other kabataan na gustong makapagkolehiyo. Kaya mas maganda rin talaga, sabi, ini-imagine ko nga, sana rin ang siyudad ng Dagupan, meron na rin sarili para mas mabuksan ito at yung meron ng isang eskwelahan o meron ng isang, kumbaga isang management team o yung school, siya na mismo yung magsasapit, katulad sapit kung sino yung mga magiging mga estudyante, mga scholars. Kasi sa ngayon kasi, di ba, kung kanino ka malakas na counselor, kung kanino ka malakas na barangay captain, oo. Sa kagawad pa lang, sa barangay pa lang. At saka mga SK. At saka yung bawat kagawad binigyan ng slot. Oo, na parang, ikaw, 2, 3 yung scholar so, mo, parang ganon. Tapos, marami yung mga, although ito ay, marami yung nagbo-board dito sa Dagupan, para nakakuha sila ng certificate of residency. So, kumbaga, okay lang yon kasi open opportunity nga yan. Kaya lang yung priority dapat yung
Priority sa mga anak ng dagupan. Para Para o kaya mga matagal ng residente dito. At saka yung mabigyan din ng yung talagang meron kasi marami tayong kilala na gustong-gusto talaga rin nila makapag-aral. Although nag-aaral sila pero hirap na hirap talaga, hikaos na hikaos. Hindi sila makakuha ng scholarship kasi nga wala silang kilala. Wala silang kilala sa wala silang kilalang malalapitan. Lalo na Unlike, yung per SEM, mm, dito yung sa scholarship ng Dagupan, napakalaki, that's 21,000 plus. unlike yung nung dati noon nung si dating Mayor Brian Lim, ang ayos ng merong ano tawag doon, screening, merong scholarship office talaga, meron nag-handle talaga. Ngayon hindi mo alam kung sino nag-handle Kaya merong maraming mga bata na mas gusto nilang makakuha ng maka-avail ng scholarship. Hindi nila talaga hindi sila maka-avail. Maswerte yung mga ngayon existing, yung mga may kakilala. Maswerte yung mga naging tuloy-tuloy Oo. na existing before yung amendment ng scholarship program ng Dagupan. Saka- Kawawa yung mga existing Na hindi tinuloy. na tinanggal. Yes, oo. At saka yung mga gustong yung very eager ka makapag-aral, qualified ka naman, o talagang gusto mo makapag-aral, pero hindi ka mabigyan ng pagkakataon. Yun yung mahirap. Kasi okay lang yung okay lang yung hindi ka natanggap kasi hindi ka qualified. At least na-try mong makapag-apply. Pero yung Malalaman mo, hindi ka makapasok, hindi ka dahil sa wala kang kinakapitan. So wala kang kapit, parang ganon. So sana rin maisip din ng city government na magtayo na rin ng sarili niyang eskwelahan, tapos yung eskwelahan kumbaga sa although LGU run, kailangan magkaroon sila ng independent sila. Hindi sila nakadikit kung sino yung irerekomenda ni Poncio Pilatong kapitan, Poncio Pilatong mga lalong-lalo na yung mga tatakbo ka lang ng SK. Pinagmamalaki na nila yung scholarship na ibibigay nila. Meron nga akong kinorek na kandidato pang SK chairman dun sa barangay namin. So, anong gagawin mo? Tutulong daw siya sa scholarship. Ay, huwag mo ikakampanya yan kasi program ng city yan. Pero ito, hindi nila pera yan. hindi mo pwedeng isabihing proyekto mo yan o gagawin mo dahil nakatayo na yan. Pero ang naalala lang natin, in-emphasize noon nung present ni former Mayor Brian Lim yung konsepto na yun. It will not compete with the universities dito sa Dagupan. Kumbaga complementary yan. So kumbaga nagdagdag ka lang ng mga slots nga na para sa iba pang mga estudyante. Complementing palagi, hindi kukumpetensya. Kaya lang yung ngayon yata exclusively for schools ba sa Dagupan? Yung hindi ko alam, wala na akong idea. Pero maraming mga eskwelahan na mga schools na na parang nakuha nila lahat ng marami silang nakuhang mga slots para sa pero although okay din yun, tulong yun sa mga sa mga universidad dito sa Dagupan City. Pero yun nga dapat hindi siya exclusive. Yung nga sinasabi nga natin, yung mga kasi ito parang nang tawag doon, yung sentro ng edukasyon dito sa Dagupan City. So lahat dito nagpupunta, mga hindi lang taga Dagupan City nag-aaral dito mga taga Pangasinan, buong Pangasinan, wala pa sa ibang probinsya. Kalapit na probinsya. Meron pang as far as Isabela. Ayan po. Pero yung ibalik ko lang doon sa Pangasinan, Polytechnic College. Kasi hindi nung first sem, second sem, hindi lahat, meron yung mga estudyante, scholars ng PPC na hindi sila nakapagtuloy ng second sem. Dahil bagamat scholarship yon, libre na lahat, yung tuition nila, marami pa rin pagkagastusan yung estudyante. Siyempre yung pagkain niya, boarding house, and other expenses. Pero ang maganda doon sa programa ng Pangasinan Polytechnic College, kung babalik na yung bata, meron na siyang kapasidad, andun pa rin yung kanyang scholarship. Hindi siya nawawala. Until ilang taon, ilang sem, bago siya makabalik, tatanggapin pa ba? Sabi ni
Dr. RR, President RR, yes, yun yung programa ng probinsya sa PPC. Nakapag-stop man yung scholar dahil sa kulang pa rin yung panggastos niya, bagamat libre na yung tuition. Come the time na babalik na siya at itutuloy na niya yung pag-aaral niya, bukas pa rin at nasa kanya pa rin yung slot. Okay. So, hindi mawawala yung opportunity na makapagtapos ng kolehiyo yung Pangasinense na naka-enroll sa kumbaga PPC. sa ano, maglilib lang muna ako, may Lilib i-out lang muna ako. Oo. Pero pagbalik ko, pa rin. welcome pa rin siya. Oo, at yan, nasa kanya pa rin yung slot, hindi nawawala. So, parang di ba, ang Bayambang, meron na rin silang Polytechnic Ay, nga pala, Bayambang din pala. So, oo, Bayambang, meron na. So, dalawa na yung bayan na merong Bayambang and itong Binalonan. Panay B, letter B, Binalonan, Bayambang. At yun nga, plano nga mag-put up nga ng campuses. Isa sa Bugalyon. Yan, ang Pangasinan Polytechnic College na i-announce na yan ni Governor Gico noon pang mga nung nakaraang parang taon. Tatlo na ang magplano nila nakaplano na yung pagpapatayo ng campus, may nabili ng lupa sa Umingan, malapit halos katapat nung Super Community Hospital ng Umingan, Bugalyon, plus meron pa yung isa. I'm not sure kung San Carlos. Parang San Carlos. Kasi kino-consider sana yung Alaminos, kaya lang may plano na, nakaplano na sa LGU Alaminos yung pagpapatayo ng sarili niyang community college. Correct. So, yun mga kaibigan, bilis na oras natin 5:46. Babalik po kagad tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. World-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection against diseases. Balik sigla, balik PDA. Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA. Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Labing isang minuto bago sumapit ang 6:00 ng umaga. So yung sinasabi ko kanina mga kaibigan na sunod-sunod na, magiging very busy na ang buwan ng March dahil bukod sa 100 Islands Festival ng Alaminos City, meron naman yung Tupig Festival ng bayan ng Lawak. Dati na yon meron silang Tupig Festival. Silang nauna. Pero ang sabi kasi, although ang Tupig is everywhere. Oo, pero ang sabi, bakit Tupig? Natanong na natin yan before, several years ago. Bakit Tupig? Sabi niya, alam niyo ba, nakaramihan sa nagtitinda ng Tupig sa Manawag ay taga Lawak or from Lawak. So yan, Tupig Festival ng Lawak sa ano po yan? Sa March. At syempre yung Pindang Festival ng Mangaldan. March din po yan. Tapos nakita ko dito sa bayan naman ng San Nicolas sa 6th District. Meron din silang Panagrambak 2026. Panagrambak. So umpisa 28. Ano yung Panagrambak? Huhukayin ko muna. Pero yung events nila mag-umpisa ng March 6 hanggang medyo mahaba to. March 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At syempre sa bayan naman yung basista yung kanilang Orchestra Festival. And sino pa ba? Ngayong March, yung Bagoong Festival ng Lingayen. So nakahiwalay na. Di ba dati January siya? Dati nung inintroduce ito, nilunsad ito na ang chairman that time, walang iba kundi si former councilor Juday. Ay isinama sa fiesta nila first week ng January, pero yung kasunod na taon hiniwalay na nila talaga para mas maganda yung preparasyon. So this time etong March yung Bagoong Festival ng bayan ng Lingayen at yung Panagrambak. Ayan, nag-message yung ate ko. Ang Panagrambak is happy occasion o kaya celebration. Saan yung Panagrambak? Sa San Nicolas. Ilocano siya? Ilocano nga puro ije San Nicolas. Ilocano nagadalom. Celebration. Kulang na lang Panagtambak. Panagtambak mat no Dagupan. Yan tambak mat. Dagupan. Panagtambak na kalsada. So, yun yung mga Panagtambak Festival. Hindi ko nag-gets agad yun Good morning muna, Eduardo Sotelo. Sabi niya, yes sir, good morning everyone, online, radio, TV, The Bet, Todo Balita, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. All teamwork kwanto. Parang telegram naman ito siguro yung pinsan ni Achioli Sotelo. Pwede. Na tagapakinig natin. Oscar Dolormente, Ariel Awanan Bandong, baka makalimutan ko na mamaya. Nelda Peralta, Gian Magsano, good morning. Si Sir Nap, good morning. Napoleon Co, Carlito Bandong, Glory Sanchez Maramba, Ernesto Mosada, at saka si Flora Mendoza. Ayan. So speaking of mga festival, Talaba Ihaw Festival. Samit. May pero. Nawala na yung pero. Ano yung pero niya? Ano po yung pero Di ba kaka-negative lang ng positive? Kaka-negative lang ng red tide? Oo, nag-negative na. Oo, nag-negative na siya nung last week. May pero Sa pinakahuling laboratory results ng BIFAR, nagpositibo muli sa red tide toxin ang mga nakolektang shellfishes samples mula sa baybayin ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. Ayan. Hindi naman po kasali ang Alaminos. Hindi naman kasali ang Alaminos, kaya lang. At saka syempre yung kanilang Talaba Farm ay maayos, tsaka malinis, tsaka malayo sa Kaya lang. Ayun, pansamantalang iwasan na pagkuha, pagbebenta,
At pagkain ng anumang shellfish at alamang mula sa Bulinaw at Anda habang hinihintay ang opisyal ng shellfish bulletin. Ligtas kainin ng isda, pusit, alimango, hipon, basta sariwa, natanggalan ng lamang loob at naugasan na mabuti bago lutuin. Siguro, tinatanong kasi may nagtanong sa akin, hala, positive na naman, ano kaya iihawin? Talaba pa rin. Ito na, pusit, alimango, hipon. Ano kasi, nagbigay ang BFAR ng clearance sa kanila na malinis ang Alaminos water. Mm-hmm. Kaya lang, ewan ko kung anong nila, kasi sabi ni Sir Sol, siya yung in charge ng sa Talaba. Ang BFAR ay may satellite office sa Alaminos. So definitely na-check niya yung tubig diyan, katubigan sa Alaminos. Not only doon sa ibang coastal areas sa First District. Pero yung nun kasi yung mukha ni Sir Sol, parang kasi sabi ko rin oo nga, kasi pag red tide, halimbawa pag red tide, ang tahong kasi di masarap-sarap niyan, tapos may tinda sa palengke. Kung minsan bumibili ako, tapos habang kinakain ko, hinihintay ko kung ano mangyayari sa akin. Parang gano'n di ba kakakain ka ng talaba, knowing na merong red tide, although clear sa parang kung minsan hinihintay mo pa rin, kapag hindi ka nahilo, hindi siya red tide. Mag-ihaw na lang kung sakali, mag-ihaw na lang ng talong, yung mga vegetables ng na gustong-gusto ng Ilocano na mga inihaw na yan. Inihaw na talong, okra at saka ampalaya. Yung ampalaya na native. At isama ang produkto ng Alaminos na longganisa. Okay, ang sarap. Kanin na lang ang kulang. Longganisa naman talaga yung kanilang longganisa yung plano nila. Kaya lang kasi si longganisa, hindi mo siya pwedeng papakin ng matagal. Pwede? Oo. Makakailang ka. Kasi bite size yun Oo nga, pero makatatlo ka di, ka na. Di maggamot. Kanin talaga kasama niya. Di alay kasi yung talaba talaga, enjoy ka, di ba? At saka sila talaga, sasalampak sila na. Yung mga estudyante, ay magagaling sila. So, ikot, pwede ka namang humingi ikot. Mamaya may dala na silang bilao. Unti-unti napupuno yung kanilang bilao. Yung mga bilaong na wala na laman ng mga hihingi na nila, tapos ikot na sila, yon. Magbibigay din naman kasi isa-isa, dalawa, dahil marami naman yung na yon. Although nagpaplano din yung grupo ng mga yung mga ate. Wag na, sabi ko kasi na experience mo na nga yung ikaw mismo yung ikaw mismo. Stock up ka. Oo, hindi ka makaalis, tapos siyempre mahirap mag-ihaw. Mahirap ang sukit. Masarap yung makihingi. So yan, antabayanan po natin yung update dyan, pero syempre maraming events sa 100 Islands Festival. Sana mag-negative agad. Mm-hmm. Samantala, ito naman sa probinsya ng La Union, may announcement, advisory dito ang provincial government ng La Union. Sabi po dito, pursuant to Republic Act number 12037, series of 2024, ang March 2, yun ay Lunes. Ang March 2, 2026 ay dineklara bilang special non-working holiday sa lalawigan ng La Union in commemoration of its founding anniversary. However, offices providing health, disaster response, security, and in other essential services will remain operational. Yeah. Pero kung pupunta kayo doon, sa ibang mga opisina, lalo na yung mga national government agencies, sarado. Mm-hmm. Dahil special non-working holiday. And sa Lunes din, March 2, holiday. Walang pasok walang session. Dahil board members parang may liga ng mga board members siya. Session lang po yun Wala yung mga board members. Baka yung mga may activity naman yung Miss 100 Islands noon, magtatanim sila ng yung tinatanim natin sa Mangrove. Yeah, mangrove tree planting, yung Miss 100 Islands. Pero, yun. Good morning, Mama Ta and Tropa, JR and Jerome. Kuya Benjitan, good morning. At sino pa? Si Chikora. Chikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang. Siyempre, sa Tubang pa rin, si Kaaron Grace Matro at saka si Nanay Dading. Yan, at sa Lingayen. At saka si Lingayen, si Marie, at saka si Nino, at yung iba pa. Ayan, at saka sa Bugalyon. Si Bugalyon, si Madam Michelle. Si Bentong. At saka si Bentong. The driver na kahit wala pa silang lakad, papaandarin na niya yung sasakyan para kunyari painitin, pero ang purpose niya makinig. Oo. Tsaka yung pangalan hindi ko ma-memorize. Maganda yung Bentong, Kantora, madaling tandaan yung mga ganyang mga pangalan. Tsaka siyempre, si Nanay Dading yun.
madaling tandaan. Tsaka siyempre, si Kuya Benji, ang dali-daling tandaan. Pero Sa ano pa, ito idagdag ko lang, sa San Carlos City, kaugnay sa kanilang celebration ng Mango Bamboo Festival sa April, ay March pa lang may mga activities na at may auditions for Kanchunan at Plaza. Ayan. Ako, sana madaluhan natin lahat yung mga yan. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Caron Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama. Sa technical side, si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantahan Iparagire. Ako naman, si Susan Valdez daw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo